Thank you, Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ngayon lang po ako makakagalaw-galaw sa pulpito. Kasi po dati nakatali ako sa microphone. Ngayon makakagalaw na ako. Salamat po, Chairman. Alam niyo po, ang ating church ay welcome to innovations. Welcome to innovations. Some people, hindi sila open sa change. They're not open to change. They've done it for the last 50 years the same way. But if you notice, our church is open for innovations because we want to reach not only the old people but the young people. Can you imagine, Chairman, si Ria nakapag-invite ng 3, no? Praise the Lord. Amazing. Salamat, EJ, dun sa song. Alam mo, EJ, that's my favorite calling song. Kasi nung ako'y nasa church, when I was a young Christian, I heard that song and it impacted me so strongly that it became the theme song of my life as a pastor. And ida-download ko yung lyrics. Ang ganda. Praise the Lord. It's powerful. The song is so powerful. Dapat dyan sa, sa Broadway mo kakantahin eh. Grabe, ang galing. Kung tayo po may mga banal na kasulatan, I invite you to the book of Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Samahan niyo po ako sa pagbasa, Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Ang atin po nasa screen ay NIV English. I'll read to you from Tagalog version. You just follow me. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay at ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, masumpungan mo nawa ang aming mga puso na open, ang aming pong mga isip na open, ang aming mga buhay na willing makinig at sumunod sa iyong mga salita this morning. We ask that your Holy Spirit speak to us. We ask that your Holy Spirit move in our lives today, that we may not only feel your presence, but receive the power of your presence in our midst today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, kung bibilangin ninyo ang mga parables sa Bible, there are more than 35 parables of Jesus. 35 parables of Jesus. Sa Old Testament, meron din pong mga parables na ginagamit po ang mga prophets like Jeremiah and Isaiah, even Solomon, even King David. Parables. Parables are always a story, a relevant story, an earthly story with a spiritual meaning, with a heavenly meaning. Now, si Jesus po ay gumagamit ng mga parables for 2 reasons. Number 1, para yung mga taong hindi naman talaga interesadong makinig at sumunod, ay wala silang maunawaan, kamukha po ng mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo nakikinig pero hindi nila maunawaan. Why? Sapagkat they have no ears to hear. Kaya po sabi ni Jesus, those who have ears to hear, let him hear. Meaning, kapag hindi mo talaga pinapahalagahan ang salita ng Diyos, kung hindi ka talaga open sa salita ng Diyos, wala ka mapipick up. You will not understand anything. It will not profit you. Because you are not really open.
Hindi ka open. In fact, yung mga Pharisees, kaya sila nandun, nakikinig, para chairman, ititrick lang siya. Itatrap lang siya. So the parables are for those people who listen, but they do not get anything because they are not open to the words of God. They are not seeking for God. Parables are meant for those people who are longing to hear God. They will hear God. They will see God because they are open in their heart and soul. So mga kapatid, hindi nyo mamimiss ang salita ng Diyos kung talagang kayo ay open sa Kanyang banal na Espiritu. You will never miss it. Now mga kapatid, ito pong parable na ito ng builders ay nasa conclusion ng Sermon on the Mount. So kung kayo po ay titingin sa inyong mga Bible, Matthew chapter 5. Sige po, buksan niyo inyong mga Bible. Taas nga po kami ng may mga Bible. Yan, buksan niyo po mga Bible niyo mga kapatid. Titingnan lang natin. Look at Matthew chapter 5, ang sermon sa bundok. So dito makikita po ninyo yung kanyang sermon. Blessed are those who are poor in heart. Blessed are the peacemaker. Yan. Then makikita niyo po dyan yung asin at ilaw, karunungan tungkol sa kautusan, katuruan tungkol sa pagkagalit, katuruan laban sa pangangalo niya, katuruan tungkol sa panunumpa, katuruan laban sa paghihiganti, yan, pagmamahal sa kaaway, katuruan tungkol sa paglilimos, katuruan tungkol sa panalangin, chapter 6. Katuruan tungkol sa pag-aayuno, kayamanan sa langit, ilaw ng katawan, Diyos o kayamanan, paghatol sa kapwa, chapter 7. Yan, mga makipot na pintuan. Yan. Now mga kapatid, if you notice, ibinigay muna niya yung kanyang Sermon on the Mount. And then in the end, sinabi niya, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So Jesus saying na, okay, ang daming nakikinig sa akin. Kasi Sermon on the Mount, siya po'y nasa bundok, there are thousands of people listening to Him. In fact, ang context po nito, yung mga tao nakikinig sa Kanya, nung bandang hapon na, ang mga tao parang napapagod na. Sabi ni Jesus, paparating itong papakainin. Yon. Ang kasunod po niyan, yung pinakain niya yung mga tao na 5,000, pinakain niya lahat. Sapagkat, sa haba ng sermon niya, nagutom na yung mga tao. Kaya po tayo, kung napansin niyo mga kapatid, bakit tayo may pagkain? Yan. Kasi pag napahaba ang sermon ng pastor, may pagkain na. Hindi na kayo magugutom. Ang sabi kasi ni Jesus, kung uuwi pa yan, baka mahilo sa daan. O alam mo, si Anita, pagkatapos ng service, hindi mo pinakain, baka mahilo sa daan. Kaya po, biblical yung ginagawa natin na pagkatapos ng service, meron tayong konting pagkain para naman yung mga kapatid natin na uuwi pa ng Santa Barbara o Sister Emmy, Brother Angel, pag uwi nyo doon, at least hindi kayo gutom na gutom kasi kumain na kayo sa church. So kumain na kayo spiritually, kumain na kayo physically, and you will go home na hindi po kayo gutom na gutom, hindi kayo pagod na pagod. Yan. Ganun po ang ginawa ni Jesus dito po sa kwentong ito. Nagsermon siya ng mahaba, pero pinakain niya muna bago niya pinauwi yung mga tao. Pero more than that, matapos niyang magsermon ng mahaba, lahat ng klaseng sermon na sinabi niya, Matthew 5, 6, and 7, sinabi niya na may mga taong nakikinig, pero hindi sumusunod. May mga taong nakikinig at sumusunod. Yun din po sinabi ni Chairman kanina sa amin pong Sunday School, may mga taong delayed obedience and disobedience. May mga taong nakikinig pero hindi naman inia-apply ang salita ng Diyos sa kanilang
buhay. So anong sabi ni Jesus sa parable na ito? Sa parable na ito, yung mga taong nakikinig at sumusunod. Sabihin niyo nga po, nakikinig, sumusunod. Thank you. Nakikinig at sumusunod, itong mga taong ito ay parang isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Na dumating daw po yung bagyo. Yan po sabi dyan eh. Dumating yung malakas na ulan, baha, at binayo ang bahay. So, you can see there, rain came down, the streams rose, and the winds blew. So, anong kalaban? Ulan, baha, at hangin. Yun ang kalaban. Malakas na ulan, mataas na baha, at malakas na hangin beat against that house. Talagang binayo yung bahay. Pero what happened? Yet, it did not fall. Hindi bumagsak yung bahay. Why? Sapagkat ang kanyang pundasyon ay solid rock. Alam niyo po sa America lately, meron po silang winter storm from coast to coast, west coast to east coasts. Winter storm, polar vortex, they say. Pero down south, may mga lugar po na kasi yung bagyo po, kapag ka nasa gawing north, snow yon. Pero pag nasa gawing south, ano po yon? Baha, ulan. Kung nakita niyo po sa balita, merong napakagandang bahay sa tabi ng dagat na dahil po sa lakas ng hampas ng alon at lakas po ng ulan, yung pong bahay ay inanod sa dagat. Nakita niyo po ba yon? The whole house, ang gandang-gandang house, inanod sa dagat. The whole house. Why? Ano po problema ng house na yon? That house was on the wrong foundation. Kung ang pundasyon po ng bahay ninyo buhangin o mahina ang pundasyon na dumating po yung malakas na bagyo, yung mataas na tubig ng baha, kaya po inanod yung buong bahay. Pero siya lang naman po, hindi naman lahat ng bahay sa lugar na yon inanod. In fact, yung bahay po, hindi naman nagiba yung bahay, pero inanod yung bahay because of the foundation. Yung iba pong kapitbahay niya, hindi naman nagalaw. Bakit? Sapagkat yung iba pong mga kapitbahay niya ay matibay ang pundasyon. So, ang pagkakaiba po ay hindi yung bahay. Ang pagkakaiba po ay yung pundasyon. Kung ang pundasyon mo bato, hindi ka matitinag. Kung ang pundasyon mo ay buhangin, yung pong buong bahay mo will be swept away. Siyempre po, pag inanod na sa dagat, it will fall apart. The application there, mga kapatid, is those of us na ang atin pong habit maupo at makinig at walang application, ngayon po parang hindi ninyo masyadong mapupuna kung ano ang significance niyan sa life nyo until the storm comes. Then you will see nandun po yung value ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Nung nabubuhay po si Sister Ellie, lagi niya po akong tinatawagan, Pastor, ipag-pray mo nga si Ralph. Pastor, ipag-pray mo nga si Ralph. O, lagi kami nagpe-pray kay Ralph. And then from time to time, si Joyce po, magte-text din sa akin si Joyce, Pastor, ipag-pray mo nga si Ralph. But alam niyo po si Ralph, malaki po pinagbago ni Ralph Dahil po siguro sa prayer ng nanay niya, sa prayer ng misis niya, sa prayer ng kapatid niya, at si Ralph ay nakikinig. Yun naman po ma-appreciate niyo kay Ralph. Si Ralph po ay laging nagsisimba. Napansin niyo ba? Laging nagsisimba.
Hindi po bibiro ang pinagdaanan ng pamilya ni Ralph. We all know that. In a span of few years, they lost a lot of their family. Unang nawala si Kuya Ude, Brother Ude. And then si Sir Eli. And then si Ate Silang. In fact, marami na tayo nailibing dyan sa puro pamilya ni Ralph. Mula kay Ka Hector, kay Ute, marami sila eh. Sister Cora, oo, madami sila eh. Sister Rosa, yung nagluluto ng fried chicken. Sister Oreng. Kung kayo po mga kapatid ay dadaan sa ganyang mabigat na pagsubok na parang sunod-sunod at hindi matibay ang inyong pananampalataya, you will crash. Your faith will fall apart. You will crash. But in the case of Ralph and Rhea and Joyce and the whole family, nandyan si Randolph, nandyan si Riza, si Rian, it made them stronger. Di po ba? Nakita nyo? Stronger. And more matured and more committed. Si Ralph po hindi nawawala sa aming professional Bible study. Hindi yan nawawala, lagi nandyan yan. Hindi lang nag-o-open ng camera, pero lagi yan nandyan. Si Jan nandyan din. Yan. Sa aming... Kaya po mahalaga mga kapatid, yung hindi lang tayo nakikinig, kundi sumusunod sa salita ng Diyos sapagkat pag dumating yung bagyo po hindi naiiwasang dumating. Hindi naman po natin mapipigil dumating yung bagyo sa ating mga buhay. Pero yung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos ng bagyo? Ano mangyayari sa iyo sa gitna ng bagyo? Yun po ang dapat nating laging iisipin kung bakit hindi pwede na tayo makikinig lamang at hindi natin susundin ang salita ng Diyos. Na hindi natin i-apply sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Si Brother Boy po ay kilala natin. Very open naman siya sa buhay niya. I remember si Brother Boy nung siya'y nasa Urban Bank sa Makati. Magandang trabaho ni Brother Boy. And suddenly, nagsara yung bangko niya. In fact, may kasamahan si Brother Boy, nagbaril. Kasi hindi nila nakayanan yung problema ng bangko nila eh. Malaki pong blow yon kay Brother Boy. Kasi career niya yun eh, trabaho niya yung buhay niya yun. Tapos si Isay, we know si Isay, may pacemaker si Isay eh. Kasi ang puso po ni Isay, from what I remember sa sinasabi niya, kung wala yung pacemaker, she can die anytime. She can die anytime. Kasi po pag huminto yung puso, pinipitik ng pacemaker. Kung walang pacemaker, walang pipitik, she could die anytime. Tapos nagkaroon ng cancer si Brother Boy. You know that. Cancer sa lungs. Inopera, lumipat sa liver, lumipat sa prostate. Tapos nawala pa si Irwin. May sakit din po si Ian. Si Ian ay may chronic Crohn's disease na kailangang saksakan ng gamot every now and then. Kung hindi ka po matibay sa pananampalataya mo sa panahon ng bagyo, you will crash. You will crash. Sapagkat yung pong bigat ng problema mo, hindi mo alam kung paano mong i-handle. Kaya ang sabi ni Jesus, itong mga salitang to, hindi nyo lang dapat pinapakinggan. Itong mga salitang ito, dapat ini-a-apply nyo sa buhay nyo. Sinusunod nyo sa buhay nyo sapagkat ito ang magpapatibay sa inyo sa panahon ng bagyo. Pag hindi kayo ready sa panahon ng bagyo, you will crash.
You will fall apart. Mawawala ka sa Diyos. Tatalikod ka sa Diyos. Magagalit ka sa Diyos. Manlalamig ka if you are not strong to face the storms. Sister Jojo, nung mawala si Rick, she faced the storm so strong. Kaya napatapos niya lahat ng mga anak niya. Ang mga anak niya very active sa church. Alam niyo po, yung pong kinukwento ko sa inyo na pinsan ni Marina Doktora, para din po yung si Jojo eh. Yung bang, every time na lang na maalala niyo yung mister niya, wala siyang ginawa kundi umiyak. Ngayon, problema niya, pag may sira ang tubo sa bahay, problema niya, may problema ng anak niya. Ang hirap po kaya nang nawala ng asawa. Dati, lagi kang may kausap, lagi kang may kasama. In fact, yung mister niya, pagbibili sila ng damit, yung mister niya ang namimili. Tatanungin niya, okay ba to sa akin? Suddenly, nawala yung mister niya. Ngayon, siya lang mag-isa. Wala siyang ginawa kundi umiyak. Kaya sabi ko po sa misis ko, hinay-hinay ka. Pag ako nawala, kawawa ka. Hinay-hinay ka lang. Pag ako nawala, kawawa ka. Kaya mga kapatid, mahalaga yung nakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga yung pagsunod sa salita ng Diyos para pag dumating ang bagyo, matibay ka. Tino yung mga anak ni Randy. Andiyan yung mga anak ni Randy. Si John Mark. Si anak niya. Princess. Malayo ka na sa nanay mo, nawala pa tatay mo. Paano na? Mabuti na itong mga batang ito, nakikinig ng salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, so pag dumating ang bagyo, hindi sila bumibigay, hindi sila nagka-crash, hindi sila sumusuko. They are strong. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng lagi lang makikinig. Nakikinig kayo, pag dumating ang pagproblema sa inyo at hindi kayo nasunod sa salita ng Diyos, you will fall apart. In fact, sinabi ni Jesus sa mga alagad, sinasabi ko sa inyo bago pa mangyari, sapagkat pag nangyari, at least maalala nyo, sinabihan ko kayo. Sinabi niya sa mga alagad na ako'y huhulihin, ako'y lilitisin, ako'y papatayin, pero sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Nung una, hindi maintindihan ng mga alagad. Kaya nga po, nung si Kristo ay hinuli, nilitis at pinako sa krus, ano po nangyari sa mga alagad? Ano nangyari? Nagtakbuhan sila, nagtago sila, natakot sila sapagkat hindi nila iniintindi yung mga salita ni Jesus. Pero nung si Jesus ay muling nabuhay, ano ginawa ni Jesus? Pinuntahan silang lahat at kinausap, hindi ba sinabi ko sa inyo? Doon lang nila na-realize, yes, Lord, sinabi mo nga sa amin. Hindi nila naintindihan. And therefore, nung nangyari yung pagsubok, hindi sila ready. Ang ready lang sino? Si Mary Magdalene, si John, yung mga nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na pag tayo ng church, sabi nga ni Chairman, dapat ready tayong magsulat. Sino po nagsusulat? In fact, kanina, tinatanong ni Chairman kung ano yung ating text last week. Ano nga po ba yung text natin last week? Saan kinuha yung sermon ng prodigal son? Saan? Luke. Buti na lang iba na alam na Luke. Si Ka Cosme, Matthew daw, Matthew. Kaya pala hanap ako ng hanap sa Matthew. Ba't di ko makita? Wala pala sa Matthew, nasa Luke. So ngayon po ang ating text ay nasa Matthew 7. Kasi po marami sa atin, very comfortable. Nakaupo kayo dyan, nakikinig. Next week, pagbalik nyo, tatanungin kayo, ano nga napakinggan nyo last week? Hindi na maalala. Kung hindi mo maalala, paano mo siyang
susundin? Paano mo siyang i-apply? Hindi mo nga maalala. Kaya po dapat talaga nagno-notes para po naaalala natin yung ating pong pinag-aaralan at nai-apply natin sa ating buhay ang ating pinag-aaralan so that when tragedy comes, you will not crash. When the storm comes, you will not crash. Kagabi po, nag-aaral ako ng aking lesson. Naalala ko tuloy yung kwento ng Three Little Pigs. Alam niyo ba yung kwento ng Three Little Pigs? Ano ba yung kwento ng Three Little Pigs and the wolf? Meron daw tatlong pigs, little pigs. Yung isa nagtayo ng bahay using straw. Yung isa nagtayo ng bahay using sticks. Yung isa nagtayo ng bahay using bricks. Dumating yung wolf. Dumating yung wolf. Sabi niya, paano ba pagkakasabi niya? Basta sa kwento, ma'am, ay hinipan ng wolf yung bahay nung unang pig, and it collapsed kasi made of straw, and the wolf ate the pig. So, pumunta doon sa ikalawang pig. Because it's made of sticks. Hinipan ng wolf yung bahay, nag-collapse, kinain yung pig. But the third pig, bahay niya made of bricks. So, hinipan niya ng hinipan, napagod na siyang kaiihip, and yet, the house of the pig remained strong. Kasi made of bricks. Para bang may application yan dyan? Bakit po made of straw and sticks? Kasi po yung straw, madaling itayo. Mura lang siya, hindi siya expensive, madaling itayo. In a few moments, meron ka ng bahay made of straw or made of sticks. Pero po yung bahay na bato, it takes a lot of investment. It takes a lot of time. Pero pag dumating yung kaaway mo, your house is strong. Hindi lang po bagyo ang kalaban natin, mga kapatid. Hindi lang unos. Meron pa tayong kalaban na diablo, yung wolf. Yung wolf. Wolf, wolf. Sabi ng wolf, doon sa Three Little Pigs. So, kalaban mo yung diablo. Ang diablo, nais kanyang wasakin. Nais kanyang sirain. Nais kanyang slay. The devil wants to slay you, destroy you. Pero kung ang bahay mo ay sticks, ang bahay mo ay straw, wala, matatalo ka ng devil. The devil can defeat you. The same way here, mga kapatid. Ang challenge po dito ay hindi lamang makinig ng salita ng Diyos, because every one of us ay nakikinig ng salita ng Diyos every week. Every week. Every week. And yet, ang kulang po natin ay yung pong application sa salita ng Diyos, yung pong obedience sa salita ng Diyos, yung pong trust in the Word of God. Kailangan mo yon sa panahon ng bagyo. Kailangan mo yon sa panahon ng unos. Kailangan mo yon sa panahon ng problema. Kailangan mo yon sa panahon ng kagipitan, sapagkat dun ka tatayo sa batong pundasyon ng iyong pananampalataya. Pag ang pananampalataya mo po nasa buhangin, ay saglit lang na unos, tumba ka na. Saglit lang na bagyo, tumba ka na. Saglit lang na problema, tumba ka na. Maganda po yung pananampalataya na kahit anong bagyo, hindi tutumba. Sabi niyo po sa katabi niyo, hindi tutumba. Palagay ko si Ralph, hindi natutumba. Abay, ang dami mo nang dinaan ng bagyo, Ralph. Si Brother Boy, hindi yan tutumba. Abay, ang dami nang dinaan ng bagyo ni Ralph, ni Brother Boy. In fact, alam niyo po, sa tagal ko sa GNCF, marami na tayo dito mga kasamahan na nawala na. Hindi niyo ba nami-miss? Sino po ang kasamahan natin dito na matagal niyo nang hindi nakikita? Ano ba nangyari doon? You know why? Some of them, dumating ang bagyo, tinangay ng bagyo.
Some of them, dumating ang unos, tumumba sa unos. Some of them, sumuko na. Some of them, nag-give up na. Some of them, tumalikod na. Some of them, nanlamig na. Some of them, natangay na ng sanlibutan. Sapagkat dumating ang bagyo, they are not strong. Dumating ang unos, they are not ready. Dumating ang dyablo, they are not prepared. So hindi po enough, sabi ni Jesus, hindi enough yung nakikinig lang. Hindi enough. In fact, sabi po niya doon sa mga taong hindi sumusunod, verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal. Nakikinig, yes. Pero hindi naman sumusunod, ang sabi ni Jesus, hangal. Nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay at ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Bumagsak at lubusang nawasak. Pwede po pala na ang pananampalataya mo ay lubusang mawasak. Totally destroyed, totally collapsed, gone. Yun po ay kung ating hindi bibigyan ng importansya yung pagsunod. Kaya nga po, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Yan po ang mga kapatid, siguro ang maiiwan ko lang na challenge sa inyo this morning. Kaya nga po napakahalaga sa atin nung atin pong lesson ng hermeneutics, homiletics. Sapagkat naniniwala po ako na meron sa atin na tinatawag ng Diyos na mangaral. Hindi naman po kami ni Chairman mag-a-appoint. O EJ, ha? Ina-appoint ka namin. O Aaron, ha? Ina-appoint ka namin. Hindi po ganun eh. If i-feel mo sa sarili mo, tinatawag ba ako ng Diyos? Hindi daw po mahalaga mga kapatid yung kakayahan. Pastor, baka hindi ko kaya. Wala naman po sa atin na nagsimula na kaya niya agad. Hindi naman po gano'n, wala pong gano'n. Kahit po nung ako'y nagsimula, hindi ako confident na kaya ko. Kaya nga po ako nag-aral eh. Kasi hindi ko kaya. Pag hindi ka confident, hesitant kang tumayo. Kaya po kailangan nating mag-training para kailangan nating mag-aral sapagkat nararamdaman mo sa puso mo, meron calling ako kay Lord. In fact, nagkukwentuhan kami ni Romeo. Sabi niya, Pastor, parang gusto ko mag-attend ng ganyan. Kasi parang meron ako na-feel in my heart. That is the start. Pag meron ka na-feel in your heart. That's you take the step. Maganda po yung sinabi ni Chairman kanina, hindi po ito para sa mga lalaki lang. Baka naman meron sa inyo na mga kababaihan na meron din po kayong na-feel in your heart, mga kapatid. Kasi si Sister Jojo nagli-lead, alam niyo ba yon? Si Mrs. Santos nagli-lead. Pwede po kayong mag-lead ng inyo pong grupo. Si Joyce nagli-lead. Kailangan po nating pag-aralan ang Word of God para ma-share natin sa mga tao na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, whether kabataan, kababaihan, kalalakihan, o leaders. Kailangan po natin ng training. Ako po, hindi ko po, mga kapatid, I'm telling this to you, may mga times na hindi ako feeling confident. Pag hindi ako feeling confident, inaaral ko kasi alam ko hindi ko kaya. Kaya po mamaya, mag-start po tayo niyan ng ganyang lesson. Hopefully, maka-join po kayo. 30 minutes lang ang atin pong start. And you'll see kung ano po ang ipapa-feel sa inyo ng Diyos. We would like to invite you to do that. Sapagkat mga kapatid, marami po tayong mission. Ang mission po natin, ihanda ang ating mga kapatiran, hindi lamang po sa panahon ng paglago, sa panahon po ng pamumunga, kundi sa panahon ng bagyo.
Kasi po may bagyo, may unos na darating at may gawa ng kaaway na hamon sa atin na tayo po ay dapat laging handa. Sabihin niyo po sa tabi niyo, laging handa. Kayo po ba'y laging handa? Yung pong song ni EJ, siguro po in the future kantahin uli ni EJ. That's a beautiful challenge. Lord, please make me to be what you want me to be. Hindi niyo po ba na-pray yun sa Panginoon? Si attorney, Lord, please make me to be what you want me to be. Ano nga ba ang gusto ng Diyos sa iyo, Jobert? Di ba? Lord, ano nga ba gusto mo sa akin? Lord, please make me to be what you want me to be. Hindi lang po tayo makikinig kung hindi tayo po ay susunod. Kung tinatawag kang mangaral, susunod. Kung tinatawag kang magturo, susunod. Kung tinatawag kang magbigay, susunod. Kung tinatawag kang humayo, susunod. Kung tinatawag kang sa anumang paglilingkod, susunod. Hindi po tayo dapat masiyahan na narinig ko na yan. Pastor, narinig ko na yan. Yes, narinig mo na yan. Nasunod mo na ba yan? Nagawa mo na ba yan? Na-apply mo na ba yan? Yun ang iniintay ng Diyos. Huwag mong intayin na dumating yung bagyo bago ka sumunod. Huwag mong intayin na dumating yung dyablo bago ka sumunod. Baka yung bahay mo mag-collapse. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita this morning na nananawagan sa amin hindi lamang makinig, kundi sumunod, mag-respond, mag-alay ng aming mga buhay, maglingkod. Panginoon, salamat po sapagkat hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, kami iyong ginagabayan. Some of us are sometimes unwilling to take the step of faith, to take the step of obedience. But hearing without obedience will cause our faith to collapse. Hearing without obedience will cause our faith to fall apart. When troubles come, when trials come, when temptations come, we should not be happy just listening, forever listening, but never obeying. Forever listening, but never responding to the call of God. Father in heaven, lahat kami nakakarinig ngayong umaga. Help us to realize na lahat kami may calling. And unless we obey and respond to your calling, we are at the risk of losing everything when trials come, when the storms of life come. So please, Lord God, let the Holy Spirit tug our hearts today. Let your word speak to our hearts today, and let us respond today. Not next week, not next month. Today, help us to respond, sapagkat ang nakikinig at hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay parang mga hangal na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Nang dumating ang bagyo at unos, ay nawasak ang kanyang bahay at it's totally destroyed. Help us not to ever experience seeing our faith fall apart and seeing our relationship with God fall apart in the face of temptations and trials. We humbly submit to you, Father. We ask that you forgive us for our disobedience and delayed obedience. Help us, O Lord, to understand that now is the time to obey. Now is the time to respond. Now is the time to take the step. Because next week may be too late. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.